ang pakain kapag ka 3 to 4 months na sa range area. Itong premium ready mix. Ready mix ibig sabihin 70% ang pellets, ang grains 30% ang pellets. Tingnan natin, bisitahin natin itong mga stag na 5 months old po ito. 5 to 6 months old na. Tingnan natin yung kanyang quality. Kailangan po yan. Mas, ito yun yung may nervous pa. Hindi pa sanay sa tao. Maganda rin o. Pag huli ho dapat dahan-dahan para mahawakan siya masana. Pero pag ako titingin dito, ayos po ito. Pang material na, palaban pa. I-check po natin yung quality niya. Gusto ko po yung manipis lang ang paa. Ayaw ko po ng malaki ang paa at saka ang tuhod. Natin, ilan namang piraso ito. Bisitahin natin sila. Natin po. Mag-undergo na po ito ng hardening. Sasamahan ng inahin. Pagka po hardening, para mabuo agad ang loob lumaban, 7 days merong inahin, 7 days na wala, 7 days uli na meron, pwede mo na i-cord. Pero pag ako, pag buo na ang katawan, mas maganda sa kanyo bigyan ng inahin. Nakakapangayayat po yung pagbabad. Anyway, pasyal na lang kayo dito at magkakwentuhan tayo, pero check muna natin yung pinaka quality. Doon tayo sa quality ng stag. Diba magkakamukha sila. Pa siya. Tapos ito, tingnan natin. Pag ganito po 5 months old, wala pa ho masyado similya ito. Maaaring makakabuntis na rin to o magkakameron na ng fertile na rin siya. Pero sa subo ko, pag 5 months, wala pa. Ang ideal po ay 7 months meron na. Pero pinakamaganda gamitin nyo siya, mas 8 months pataas. Para sigurado ang similya at buo na ang katawan. Pag ganito po kasing stage, ay nag-ano pa ito? Nasa stage pa ng development. Puro ni nervous, galing sa range wild. Panoorin sa paganda pa ho ng paganda ito. Natin pa ilan naman to, kaya nakakapag-vlog po. Wala ba tayo? Wala doon pa isa. Tingnan natin kung siya. Ito lamang po ang libangan sa araw-araw ang magmanok. So, magkakasintaas naman eh. Ito gusto ko ito. Mata pula. Ito kompleto na po ng lawi. Ganda ito isang to parang gusto ko pwede itong brood stag para sa akin. Ito na yung taas niya, yung balanse, yung mata, fiery eye, ibig sabihin nag-aapoy yung mata. Buo na loob nito, tumitilap na. Ganda rin ang magkakasamahan niya Di bali pong kokonte basta kursunada mo. Dati ito katabi niya.
Isa. Oh. Natin. Mukhang salbahe ito isa ito ah. Hindi takot sa tao. Ganito po stage o edad. Nakakatuwa ko talaga breeder ka. Yung bang ikaw ang nagpalaki. Kasi sa akin po, saka ayaw ko na lang ng pinupungusa. Gusto ko ilaban may palong. Kasi pagka po wala ng palong, para sa akin ordinary yung manok na lang. Pag may palong tapos quality siya, tuwan-tuwa po ako doon. Titingnan nyo doon yan yung specific ako dyan sa binti, sa tuhod pa. Kailangan po lapis ang paa kasi para yung pong sabi nga ng matatanda, ihahampas niya talaga sa kanyang kalaban. Pagka po malaking tuhod pa, ang experience ko bumabagal ho pag gumugulang. Ako naman hindi naman ako lumalaban stag derby halos, birang-bira. Mas more on track po ako. Kasi nandoon yung international, yung world slasher. Kahit pasyal po kayo dito, kahit maghapon tayo magkwentuhan, wala problema sa akin. Wala naman ako masyado ginagawa. Nagmamanok-manok na lang. O, pasensya medyo makalat, tag-araw po, tag-tuyo. Grabe makainit ngayon. Yan pala dito isa pa. Ganda rin itong isang ito. Yun ang binti, ang tuhod. Ganda-ganda silong nito. Yan ang gusto ko. Yung 11 ang tindig. Yung bang yan natin. Ayaw ko po na magkadikit ang tuhod. Mas po yun. Kaya pag maluwang ang silong, yan. Maganda. Tingnan nyo sa likod at sa harap. Ay po, parang hapon. Sila. Tingnan ang lakas nila sa karate, sa self-defense. Kasi matibay ang tindig pagka 11. Yung hindi naman sakang. Yung maluang lang ang silong sa Tagalog. Alam nila matatanda na nagmamanok. Totoo po yun. Subok ko po yun. Ang halaga po yung balanse. Dito po stage ay sumisibol pa ang buntot, ay huwag ninyong hawakan doon sa katawan ng hawak o kaya sa hita kapag pipilitin ulit huwag dyan sa binti kasi maglulus po yung knee joint yan, pilay yan. Meron na nangyayaring gano'n pag ganito maganda talaga ang sukat. Dapat po sa hita huli or kung gusto mo sa gabi huli. Talagyan huli ito ng pahila pero sanay na po ito, sasanayin na po sa cording. Another topic po yon. Doon muna tayo sa quality check. May taas. Doon. Baba sila. Tuwa po ako kaya, naghilera sila. Na quality kursunada mo. Makalat lang talaga. Inis na inis ako sa ganito, may mga daon kaya lang. Siyempre, di mo may iwasan, tag-araw Isa. Tingin tayo dito ng po pwede broodstag. Ganda rin ang isang to. Kaya lang bata ito, basta namumutang ganun Pag hindi ho kayo marunong magsilong ng manok, yan po ay sisipunin sa init na ito. Ako po ay sinisilong ko sila. Doon, tingnan nyo. Palibasa ko konti, napapaarawan ko pa. Asikaso na i-rotate, nilalagay ko po doon sa lilom. Maya, pakita ko sa inyo. Kasi sinisilo ko sa tanghali, mga alas 10, alas 11, napakainit Pero sa hapon po, pagkapakain, inilalabas din. Pinapakain. Pinapahamugan.
mas mabilis po sila magtunaw pagka ganun. Medyo makalat. Medyo. Tingnan natin po. Oh, ito ay mga 5 months ha. Hindi pa ho ito. Wala pa ito masyado similya tsaka nasisira ka to. Wag na muna yung gaganadurin pagka ganito. Dad, ito po isa ideal. Ito mas senior ko. Ito, pasado po sa akin to. Bakit? Ito 7 months na, may similya na po ito. Merong nandun yung taas. Yung binti lamang ng isang kaliskis sa pangkaraniwan. Tapos yung buntot, balanse. Pamukha ng mga sinauna ko yung nagpapanalo world slasher at saka pitmaster. Na ibabalik po yon by means of line breeding. Titingnan ko po pag ito siyempre masyado na malalim ang pagiging magkamag-anak nito. Ay titingnan ko baka mamaya ay may abnormality na. Aba, ay pag magbo-brood stag po kayo magpapalahi, ano mang inyong makikita nakatangian na maganda o pangit, iyan po ay laging kalimitan ay maipapasa sa anak o magiging anak. Hindi mo nga lang alam kung kailan. Kung tatayari lang po kayo sa pangmaterial ay doon na po sa walang kapintas-pintas. Kasi nga yun yang tawag dito, yun nga walang pintas talo. Yan pa kaya may kapintasan. Saka po pag breeder ka, dapat huwag kang papayag napipintasan ng quality ng manok mo. Napakasakit po nun. Sa akin po ayos to. Bata pa rin to, magsi 7 months pa rin. Magsi 7 months. Palibasa, iisa siya nakalusot sa mga kasamahan niya. Kaya maluwag ang kinalakihan, quality siya. Pero kung marami to, hindi siguro magdi-develop ng ganito. Kasi ito po, ilang generation na ba ito? Pang-8 henerasyon na ata ito ng inbreeding yung experiment ko. Pero na-maintain ko pa po yung nipis ng paa, yung binti. Basta tumulis na yung tahid, ayan aalisin nyo na sa range. Dahil ano yan, makakasakit na yan pag matulis na. Pag mag-harvest po, mag-start na kayo ng 5 months. Paisa-isa na, kinukuha na yung hari. Para yung iba makatikim din maghari. Ayan o. Pag ganito po, dapat pinamemerienda rin yung tanghali. Mga alauna, 2:00. Kasi mabilis po, para tao rin. Ang metabolism niyan po, napakabilis. Sobra. Tingnan po natin ilalaman itong manok lang dito. Kaya di po ako nagbebenta. Tuwa-tuwa po ako sa ganito. Ko lang nagbisita, kaya lang mas gaganda pa po yan pag bumagsak ang ulan, sasariwa yan. Tiyan nyo dati green na green. Ito po yung mga winner ko sa world slasher. Pero init lahat sila nakatago na, 8:00 pa lang. Wala alikabok, tuyula. Naroon na mga kak. Dito ako kasi sa pasariwa sila. Sino ba maganda sa inyo? Ilan ba kayo? Doon po ako nakapwesto. Lagi po sila yung nasa harapan ko. Yun po nasabi ko sa inyo kanina. Pagka po mainit na, sinisilong ko dito. Ito nililinis siya na ni Mac. Dito po sa indoor. At least, ayaw ko nang humihingal po sila. Ayan, ayaw. Pag humingal po, ang kasunod na noo sa manok ay halak. Nandito po sila. Sa multi-purpose pen. Diba? Dito rin na rueda. Po. Diyan sila nakalagay. Po. Multi-purpose kasi pwede na rin sa conditioning, marami. Pwede sa breeding. Pero dito muna po tayo. Panoorin natin sila. Sa pwesto ko ngayon medyo makalat at baka yung dahon. Tingnan ho natin sila. Wala naman tayo magagawa kundi panoorin. Sa init hirap gumalaw, pero malakas na po ang sabo ngayon. Hindi naman ako mahilig sa laban ng laban.
mas gusto ko ngayon nag-aalagay. Kung pwede nga lang hindi na sila ilaban eh. Diyan na lang eh. Tatanuran na naman. Wala namang ginagawa kundi magmanok. Tuwan-tuwa na po ako, nagtitila ako ng ganyan. Tapos nag-uumpisa lumaban. Ano pa ba? Sila po ay maganda simula nyo. Pinaka-safe na ibibitaw mo siya. Kung maaari, 7 months old. Kasi ang stag po, tandaan nyo, yan po ay, ang stage po ng development niyan ay from day 1 hanggang 6 months. Maselan po yan. Nandiyan yung dapat tama ang pakain mo, balansyado, para siya ay lumaki. Pagdating po ng 7 months, pabukan na lang ng katawan. Yung height niya, tumitigil na dun eh. Yung kalooban na lang ang ano mo, bubuuin doon. Ayan o, ganyan lang o. Kunti lang po ang manok ko. Hindi ko kailangan na marami kung hindi ko naman kursunada. Sarap nga lang madami. Kaso kung hindi mo naman kursunada. Gusto ko po ang konti. Kasi ako mismo ang nakatutok. Ako mismo ang nag-aalaga. Sa pulbata ho ay ganun ako. Hilig ko yung mag-alaga ng manok. Sobra. Titingnan lang. Hindi ma-appreciate pa yung ganda. Konti po ako magmanok. Hindi ako madami. Saka di naman ako commercial, di naman ako nagbebenta. Natutuwa lamang po ako na nag-aalaga. Hindi pa pwede. Pag ganito po, nasumisibol ang buntot, napaka-sensitive niya, masakit sa manok. Wag na wag nyo pong pag-uhulihin ay wag sa buntot ha. Pag nabunutan niya, napupundi na. Hindi na ninyo magamit. Kulang ng buntot. Ayaw ko po na may bungi ang buntot. Yung isa pa lang po pwede brusag dahil sa dulong yun. Natin. Panoorin po natin sila. Ay, grabe naman ang makainit. Pag ganito po, 1 to 6 months, ayan po ay mataas ang requirement niya ng electrolytes po. Ang dapat ilagay nyo sa painom ay vitamin electrolytes. Marami naman pong commercially available. Kayo na ang bahalang pumili. Sino ba madaling huli? Tingnan nga natin yung 7 months old na. Pagka kaya mo hawakan, tingnan natin. I-check natin mabuti. Wala, tagtuyo eh. Dry talaga rin sila eh. Natin. Ano ba ito? Tatuyo siya. Ito, natutuwa ako dito. Yung build niya, yung balikat. Tapos, dapat po, every 15 days, ay dinideworm nyo. Nasa stage na development eh. 30 days pwede rin naman. Pero sa akin, ginagawa ko 15. Ang safe po na pamurga ay yung alert po yung ginagamit ko. Yung sa BioStar, dala ni Andrew Servento. Kasi wala pong off. Pati sa panlabag, ginagamit ko rin po yun. Walang stress po. Ganda po yun. Na dewormer. Ganda na isang to. Pagka po talaga hilig mo, hindi ka nainip. Talaga lang mamumuti-muti sila eh. Puro alikabok eh. Masyado mainit eh. Ito nyo, wala pa naman tahid. Pag yan eh, matulis na. Ganda na isang to. Ito pa, isa. Sensitive pa po yan. Iniiwasan ko po yung magkasipon. Ayaw ko po na nagkakasipon.
nakahawak kay ano, 7 months old. Pagka wala kayo, atin lang kukuha natin yan natin kung pwede niya yun. Tuyo. Ano pa ba may isi-share sa inyo? Wala na akong may. Dapat po ay pumunta kayo rito. Tingnan natin kung may pintas yan. Piliin mo. Saka mo pintasan. Pag wala ka makakitang negative na pintas, eh di po pwede. At yung tuyo pa winner sa World Slasher. Tingnan natin. Yung mga ano na po ito, combination na ni ano to, ni top 9 sa father side at saka sa mother side naman yung kay regalo. Tingnan mga ibinte. Yikes! May iba pa. Pwede na ibitaw yan. Magpipitong buwan pala, no? Pero ganda na sukat. Gusto ko po yung ano, yung ito maliit lang yung katawan, yung pitit. Tapos close fisted. Yung mga daliri niya, no? Isang bitaw na. Mabitaw nyo na ba? Oh, hindi ko pakita. Check ko. Tagi ang katawan. Yan po. Tingnan mo nga yung buntot, yung ang himasin. Ay na ayaw ko po, nipitik sa buntot, ayaw ko. Pag yan papayong, ayaw ko po yung gamitin. Hindi ko na rin to magamit basta sa ano, sa sarili ko linyada. Napakalalim na ho nito. Kumbaga, yung akin 3-4 na linyada narito na yung YLH focal side, YLH dark side, tsaka yung hatch cam line. Nakapaloob na po yun dito. Pag breeder ka, ikaw ang gagawa ng linyada mo. Ano natin? Ipihit mo pa. Baka may pintas. Yung height, ang pumasa sa akin dyan, yung height. Pasado na agad. Yung ano na binte. Ito pa yung sinasabi ko. Kung maaari close fisted na ganyan. Pula ang binte. Maganda yung manik. Ano ha? Ibig sabihin, maganda blood circulation. Yung tuhod dapat ay pinong-pino. Tama yun. Natutulak ko po yung kay Charlie Cruz. Kay Kuya Charlie. Dapat po. Lagi kayo makikinig sa ibang breeder, kanya-kaya kayo na experience eh. Hindi mo naman alam lahat yan. Kasi kung alam mo na lahat yan, dapat hindi na natatalo ang manok mo. Sa lahat nila magkakasama, siya pala ka po pwede, tingin ko, pakipihit mo nga. Kabilang side naman. I-reserve ko po siya. Titignan ko kung kaninong matandang inahin ko pwede siya ibigay kasi matangkad eh. Tingnan yung daliri. Di ba pa? Ayan po siya sabi ko. Tingnan yung binti niya. Sa normal, may haba na 2 kaliskis ang lamang niya over normal. Sa katawan niya yan. Tingnan po ito. Maliit na katawan. Dapat po. Yan. Nakaprotrude ang balikat. Puno ng lakas. Ibig sabihin, maliit ang bewang. Ayaw ko niya malaki ang ano. Ang balakang. Diyos ko. Parang papag. Mabagal pong pumihit. Pagka gano'n. Tsaka sa matingnan. Pag international po ang nilalabanan, dapat po ay walang pintas sa manok, matalo na, basta quality. Sige, pakibaba mo ng konti yung buntot, yung gano'n, yung kanina. Yan natin, yung mukha po, pogi naman siya, okay naman, pula mata. Pagka po paling ang buntot, ay wag nyo gagamitin, ang lakas po maipasa ng buntot sa kanya magiging anak ko nung ang tayo na yung tail setting niya, ang lakas po. Pag yay paling din na magiging anak niya. Pag payungan din. Yan. Yan po ang perfect na tayo sa akin. Yan nyo. Close fisted. Ang mukha. Okay. Iisa siya nakalusot sa batch niya. Pero quality. Hindi bali, isaanin ko yung 10. Hindi ko naman kursonada yung siyam. At isa, dito na ako. Napaliguan na. Tingnan niyo yung buntot. Wala nang kuto yung buntot, no? Patay na. Kaya na yung mga kuto-kuto. Yeah, last na tigay. Tapos yung iba, check ko rin. Kabila nga ulit side. Tingnan natin, paki. Pag umulan, gaganda lalo yung balahibo niyan. Naanohan mo ng anino, tingnan natin. Yan. Yung buntot dapat 45 degrees.
Yan. Tama yung itsura yan. Nakamukha. Oh. Pwede ko po itong gamitin yan. Pasado po sa akin to. Sige, pakibalik mo na siya doon. Ganda. Tingnan naman ninyo ang init. Oh. Huwag ibabagsak ang manok. Ganun din. Pag from range po, ilalagay ko pa rin sa facilities para scientific pa rin ang paglaki niya. Batak pa rin siya. Na lumakas ang kanyang balikat at bewang. Wala kayong maipakita magandang manok sa inyo. Wala, tag-init talaga eh. Hirap na hirap ang manok pag ganyan. Medyo makalat pa. Kulang ho sa tao. Double check natin sila. Yo. Pwede na po ispar yung isang yun. 7 months old na yan. Isang buwan pa at siya ay pwede na gala-gala. Dapat 8 months old para sa solid na similya. Huwag po ninyong pawawalan ng tubig. Anong po? Mas maganda po ipapasyal kayo dito. Libre naman eh. Wala naman bayad eh. Mas marami po ako naaalala na pwedeng i-share sa inyo. Dapat po pa ina, may lagi malinis. Lagi available lalo na ganito summer. Sila. Siguro after 3 weeks uli. I-share uli ako sa inyo. Pwede. Init. Yan pong manok ay isa lamang. Pare-pares po yan kahit pa ano yung bloodline. Pangalan lang naman yun eh. Karapatan ng breeder na ibigay yun eh. Kung anong gusto niya ipangalan. Isa lang ho yan. Pag yan ay tinabaan at tari ay gagapang at gagapang sa harapan mo yan. Nasa pagpili nyo na po yan. Kaya nga dapat magseset ka ng standard. Ganda ng isang to. O, tingnan nyo. Diba? Nasa round pen siya para lalaki siya, ang foundation niya, mabilis siyang pumihit from range dito. Tapos mataas yung pahapunan. Nasa 6 feet po yun para sa vertical. Kasi yan pong manok, pag yan po ay naitali nyo na, wala na yan. Pinagugulang mo na doon, tapos na ang stage of development niya. Maselan po yan, inuulit ko ay day 1 to 6 months. Hindi po sila mahawakan na yan, no? Saan ito? Ano natin? May lap to. Pero gusto ko yung ganyan, maliliksi yung mga ganyan. Pero dapat po tame, mapapabait pa. Para konti. Mas masarap po konti. Basta kursunada mo. So ito muna po ang pakain ha. Premium ready mix na Warlord. Naulit ko, 70% ang grains, 30% ang pellets. Bakit? Para po na-exercise ang gizzard. Kasi ang manok po mabilis na tumunaw at kumain, ay mabilis niya rin pong pinapatay ang kanyang kalaban. Yun po, libangan ko. Back to the bat cave uli. Doon lang ho ako. Nagmamanok-manok lang. Pag-chat-chat. O, tumutulong pag may nagtatanong. Dito po sila, maya sisilong ko na yan. Pagkatapos mag-almusal dito sila para wag masyadong mainit. Naluluto po sila. Grabe po init ngayon. Dinidismiss nga ang klase ng mga estudyante sa init, baka magkasakit ang mga bata. Yan, ganda na isang to. Nalilito ako dito kung sino ang pipiliin. Nag-establish na ng territory, kaya po yan ay tumitilaok. Naghahamon na ng away, ibig sabihin patayan tayo. Ayan natin. Tuwan-tuwa yan, may tubig, wala ka lang magagawa dyan, papakain. Tandaan nyo po, alas 2 ha, pamimeriendahin nyo. O alauna, tanghali kasi magkukulaps ang katawan yan. Bibigyan nyo po ng XO 3 ng Sunjin Warlord.
Nakahanap pagkain, mukhang gusto po siya, malaking manok eh. Dapat po wala pintas ha. Pag may pintas, out na po ng out sa akin, di ko na ho pinapalaki. Palaging ano po, selection is the key. Para po malayo marating. Nilalagyan ko ng buhangin. Kasi pagka maulan, putik. Eh ngayon sobrang init, di may alikabok naman. Itong isang to. Ito, pasado na. Opo, pagkatapos po dito sa round pen, doon naman po sila. Doon naman sa running pen para lalakas din ang balikat at saka bewang. Pero po, pag nakacord na po sa ganito, ayaw ko na dyan, hindi ko na masyado nabibisita kasi wala na sa stage of development, tapos na eh. Ito po lahat dumaan sa ganito, sa range, sa hardening. Marami po akong kulungan, daming bakante, sapagkat hindi ko po kailangan ng manok kung yan na may pintas. Gusto ko po ang maraming bakanteng kulungan para na i-rotate mo sila, hindi yun doon lang sila nakalagay. Kaya tali ko 7 feet po yan. Para po, lagi-stack ako ng manok. Pag kahit di 7 feet, bumabagal po ang manok, lumalaki ang paa. O, alaga po sa tubig ha, masyadong mainit. O, dito po yan sa alagang Sungination. Tamang nutrisyon para may proteksyon.